So, mayroon daw sa inyo tanan. Ako gali si J.M. David Oxin sa Faith Baptist Church, Batuan. So, ang topic sa sini nga adlaw is better be ready. Mamangkot mo better be ready for what? So, amoy na ato nga pagpamangkutan sa sini nga tion. So, bago ako magpadayon, magabasa ako diyan ay sa 1 Thessalonians 5:6. Therefore, let us not sleep as to others, but let us watch and be sober. So magkaroon mo yung itanay, Ginoo, may namin nga langit ko, nagpasalamat kami Ginoo sa siningan daw, nagtugyan sa amin nga makapamati kami sa inyong pulo. Ikaw agad magagait sa tagsasama sa amin nga padayon, kagad. Masalamat kayo Lord sa kanyang blessings na ibinhatag. Hindi ang ginapangumuyo o ginapasalamatag sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa liwat, no, paklala ko, ako pala si J.B. Luxin, so ari ako sa inyong atubangan, hindi lamang para mag-istorya sa inyo, kundi mayara ako sa mensahe hindi padala sa Ginoo, hindi lang ni basta-basta nga mensahe, no? Ini isa ini ka urgent na message from our Lord. Better be ready. Ready for what? But ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Ready for the rapture and ready for the judgment seat of Christ. And ready for the eternal life with our Savior. So ang pamangkot Kristohanon, ready ka na ba? Kung ang iningati-on mag-aabot subong o was, kaya wala kita kabalo kung saan o, di ba? So, bilang mga Kristohan, ilabi na din sa aton yung mga pamantaton, ginatawa kita magpanghanda, kag magpangabuhi nga preparado sa tanan niya espeto sa atong kabuhi. So, para makapusan kita, may ara ako ang acrostic word of the word ready, R-E-A-D-Y, para kapusan natin mga duduma. So, letter R, repent and stay close to God. So magabasa ako din sa Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ang pinakauna nga tika, sa pagpanghanda, amo ang pagbilin kita nga nag-inursul, kung magpabilin niya malapit sa Ginoo, kaya makita natin sa tawad-lawat tanan, ang mga kabataan, wala na kapalayo na sa Ginoo. Wala na sila nagasimba, puro na cellphone na ginaobra. So ano pa yan ang mga ato na plahuton kung amunas na? Repentance is not just about feeling sorry for sin, but turning away from it. Dapat magapalayo kita sa salamat ng ginaobra, hindi lamang sa mga hamban na wala man lang sa ginaobra. Daan nyo yun lang mga Kristohanon. So magapalayo kita sa letter E. Establish a strong foundation in God's Word. For in Romans 16:4, for whatsoever things were written aforetime were written for learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Bilang mga pumatanon ng mga Kristohanon, kinahanglan may aral kita sa mga pag-uy na pundasyon sa pulong sa Diyos. Kung wala kita pag-uy na pundasyon sa pulong sa Diyos, ano ang aton isugid sa aton mga fellow man ng mga pamatanon? Maga-sugid na kita sa mga wala pulos, kung paano magampang MN, kung paano mga bugi na wala pulos. Dapat mga bugi kita sa siniya kalibutan, upod ang Diyos, kag upod ang iya balaan ng pulo. So, the Word of God equips us to discern the times that live in life of eternity. Eternity with the Lord Jesus Christ, with our Lord and personal Savior. So next, letter A, actively live out your faith. Ang pagpanghanda hindi lang bahin sa pagkabuhi nga paghulat, kundi bahin sa aktibo nga pagpangabuhi sa aton pagtuo. Nagapangabuhi kita sa siniya kalibutan, upod ang aton Diyos. Kaya upod ang aton Diyos, mga buhi kita nga ginasugid naton iya nga pulo. Para ang kadamaan makabaluman kung paano magaluwas, kung paano mga buhi sa kalibutan, sa masunod na kinabuhi na wala sa katapusan. So sa letter D, diligently watch and pray. Ang Ginoo nagamando sa aton nga mangin alerto kag mga pangamuyo kay hindi kita makabalo sa nung adlaw oras sa iya kabalik. Magapangamuyo kita sa adlaw mga hindi lang adlaw oras kay gani. Hindi lang mga ako bulig kapag Lord, pangayon bulig kay may test ako, may korbraon ako. Hindi. Dapat magapasalamat man kita sa mga butang iyagnatan. Sa adlaw-adlaw tanan, sa atong pagbugtaw sa aga, kag sa atong pagtulog sa karabihon, sa atong mag-obra.
For example, maobra kasi nyo obrahan, ginuwi ka, huwag magiya sa akon niya pag-obra, huwag man kayo marahin matapos akon. Kaya ang Kristohanon wala kita kabalo, kung saan kita makataliwa sa libutan. Ang aton kabuhi, wala kita kabalo. Kay ang Diyos lamang makabalo kung saan kita makataliwa sa sindi niya kalibutan. So letter Y, yield to the Holy Spirit's guidance. Ang balaan ng Espiritu nagahatag sa aton sa gahum sa pagkabuhi ng Kristohanon. Nagapuno sa aton sa espiritual nga mga dasa. Kag nagahatag sa busog nga magapadayon. Eh kung wala ang Holy Spirit sa atong lawas, ano yan magkatapos sa aton? Kung wala ang Ginoo sa aton, ano yan? Di na kita subong. Magkakabuhi kita wala, mawalay ka. Kung saan po ang atong Ginoo kung wala siya sa atong hilig. Magkakabuhi pa kita hasta subong kung wala siya. Di ba hindi? Because God is the living God. And God is the Almighty God that is always right there beside us to help us and to guide us all throughout our way. So in conclusion, better be ready. Ara kita sa katapusan niya adlaw, kaya ang pagbalik ni Kristo malapit na. Magpagabuhi kita na may tinutuyo, nga kabalo kita na magtagsa sa tion, may kahulugan sa pagpanghanda para sa malipayong adlaw ni Kristo. Kag sa malipayong adlaw niya kita mga Kristohanon magakaupod sa kahawaan. Imaw ang aton manunuga. Kag ang aton manluluwas. Magapangamuhin kita. Ginoo may namon nga nagitno nagapasalamat kami sa imo nga pulong nga gihatag sa amon. Nagapasalamat kami nga ikaw ara adlaw-adlaw matanan. Ikaw Lord bantay ka magkatibig sa amon na maging ready kami. Hindi lamang sa imong pabalik, kundi sa adlaw-adlaw matanan Ginoo sa amon. Ang Espiritu sa kabuhi ay sa amon magsugid sa imong bulong. Ini amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.